dapat na ma-remind natin sa sarili natin, especially sa mga tao na meron silang balak sa tinatawag na kurban. Kapag nakapagniya tayo na magsasagawa tayo ng kurban o di kaya udhiya sa buwan ng Dzulhijjah na ito, ang payo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sa mga tao na yon, sabi ng Rasulullah, "Iza ra'aytum hilala Dzulhijjah wa arada ahadakum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag makita, sabi niya, kapag makita niyo ang hilal, ibig sabihin yung first day of Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhiya, at nagnanais ang bawat isa sa inyo na kayo ay magsagawa ng udhiya o kurban, ay nararapat sa kanya falyumsik an sya'rihi wa azfarih. Nararapat sa kanya na huwag niyang putulan ang kanyang mga buhok at ang kanyang mga kuko. Ito ay mainam, pinakamainam na gagawin ng isang tao na nakapagniyat siya na magsasagawa siya ng kurban. Bago pa man pumasok yung unang araw ng Dzulhijjah, ay dapat na puputulan na yung kuko niya o di kaya kung meron man siyang gustong bawasan sa kanyang buhok. Sapagkat sa unang araw ng Dzulhijjah ay pinagbabawal na sa isang tao na magbawas pa siya ng kanyang kuko o di kaya ang kanyang buhok. Yun ay pinakamainam na gawain ng isang tao na nakapagniyat siya na magsasagawa siya ng udhiya o di kaya kurban. Ito ay para lamang sa mga tao na magsasagawa ng kurban. Halimbawa, kasi nagkakaroon tayo ng misinterpretation. May mga tao na kahit hindi naman sila nagsasagawa ng udhiya o di kaya kurban, ay ginagawa nilang saklaw sila ng hadis na ito na pinagbabawalan sila na magbawas na ang kanilang kuko o di kaya kanilang mga buhok. So ang pinagbabawalan lang po dito sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaong mga tao na nakapagniyat sila na magsasagawa sila ng udhiya o di kaya kurban. Sila lang po yung pinagbawalan o tinutukoy dito sa hadis na ito. Kapag wala ka naman balak magkurban, ay hindi ka saklaw ng hadis na ito. So yun ang pinakamainam na gagawin ng isang tao na nakapagniyat siya na magkukurban. Ngayon, dumako tayo sa mga hayop na ano ba yung maaring gawin ng tao o ialin ng tao bilang kurban o di kaya udhiya. Sabi sa paliwanag ng mga ulama natin, mga pantas natin, halos sila ay nagkaisa dito sa mga uri ng hayop na ito na pwedeng ialay ng isang tao bilang udhiya. At ito yung tinatawag natin na bahimatul an'am. Sinasabi ng mga scholar natin, dapat yung hayop na ialay natin bilang kurban ay kabilang siya sa tinatawag na bahimatul an'am. Anong ibig sabihin ng bahimatul an'am? Ito yung mga pinapastulang hayop, katulad ng kamelyo, baka, kambing, tupa. So, ito yung mga choices ng isang tao na gustong mag-alay ng kurban. Yung mga manok at saka yung mga pato ay hindi ito kabilang sa bahimatul an'am. So, ulitin natin, ito yung mga hayop na pwedeng gawing kurban ng tao, kamelyo, baka, kambing, tupa. At sabi ng mga ulama natin, kapag ialay ng tao, kapag gusto niyang ikurban yung isang kamelyo, ang edad nito ay 5 taon pataas. So, 5 taon pataas sa kamelyo. Tapos, dito sa kamelyo, ito ay binubuo ng 4 na katao. 7 persons dito sa isang kamelyo. Sinasabi ng mga ulama natin, doon sa 7 katao na saklaw ng isang kamelyo, bawat tao doon sa 7 ay may gantimpala. Pwede nang isama sa gantimpala ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, 7 pamilya ang saklaw ng isang kamelyo. Ganon din sa baka. Sa baka naman ay 2 taon pataas yung edad ng baka. Kapag bumaba ng 2 taon ay hindi pwedeng gawing kurban o di kaya udhiya. So sa pangatlo, sa kambing naman, dapat yung kambing na ialay mo bilang kurban ay 1 taon pataas. So 1 year above yung edad ng kambing na gagawing mong udhiya o di kaya kurban. At dito sa kambing ay pang-isahan lang po ito. Isang tao lang po yung maaring saklaw ng isang kambing. Pero, yung isang tao na ito, kasama na doon ang kanyang buong pamilya. So, halimbawa, pag ako'y magkurban, doon sa isang kambing,
kasama na doon na ang aking buong pamilya sa gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pang-apat ay sa tupa. Sa tupa naman ay 6 na buwan pataas ang edad niya. Yun ang edad ng isang tupa na gagawin ng tao bilang kurban o pag-alay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung mga tinatawag natin na bahimatul an'am. Ito yung mga pinapastulang hayop na maaaring gawin ng tao bilang udhiyah. Ngayon, may mga hayop na ipinagbabawal sa isang tao na gagawin niyang kurban o di kaya udhiyah. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila madza yuttaka min ad-dhahaya fa ashara bi yadihi faqala arba'an. Nung tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga uri ng hayop na ipinagbabawal sa isang tao bilang udhiyah o di kaya kurban, ay itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinount na ito sa pamamagitan ng kanyang kamay sa 4. Ibig sabihin, may 4 na uri ng mga hayop na hindi pwedeng gawing pangkurban ng isang tao. Unang-una sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arja'ul bayyinu dhala'uha. Unang-una sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pilay na hayop na ang kanyang pagkapilay ay masyadong obvious, halata yung pagkapilay niya. So yun ang hindi pwedeng gawing pangkurban. Pag yung aliman dun sa 4 na bahimatul an'am, kapag ito ay pilay at masyadong obvious ang kanyang pagkapilay, ay pinagbabawal ito na ialin ng tao bilang isang kurban. Pangalawa, wal awra'ul bayyinu awaruha. Ang bulag na hayop, isang bulag na hayop na kahit isang mata man lang ang bulag nito, nahalata ang kanyang kapansanan sa mata. Pag may kapansanan niya sa mata, it's either isang mata na ay nabulag o namumuti, ay hindi pwedeng gawing pangkurban. Pangatlo, sabi ng Rasulullah, wal maridatul bayyinu maraduha. Ang isang hayop na may sakit na ang kanyang sakit ay obvious naman na meron siyang sakit. Halata mo naman sa hayop yun na may sakit kasi malungkot yung hayop eh. Diba? So pag nakita mo na obvious yung sakit niya, hindi po pwede gawing pangkurban yun. At pang-4, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajfa'ul lati la tunqi. Ang hayop na payat at napaka-obvious ng kanyang pagiging mapayat at wala na talaga siyang laman. Kapag yung kambing, yung tupa ay masyadong payat, talagang nakikita na yung mga bone niya, yung mga buto niya ay hindi po pwede gawing pangkurban yun. So ito yung mga katangian ng mga hayop na ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ialay sa araw ng Dhul-Hijjah o sa buwan ng Dhul-Hijjah, ialay bilang kurban o udhiyah dahil ito ay ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin itong buwan ng Dhul-Hijjah. Higit sa lahat ay magawa natin yung mga mabuting gawain dito sa buwan ng Dhul-Hijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.